is good. All the time. And all the time. God is good. Kaya sabi po sa Colossus chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awitin espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya magsitayo po tayong lahat at tayo pinalangin. Lord, on this blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive you. May your word today inspire us, and may the Holy Spirit strengthen us to live out your will with love and mercy in this week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ipala po ba tayong lahat ngayong araw? Amen. Purihin po natin ang Panginoon at awitan po natin ang siya ng pinagpala. Habang inawit po natin ito, kabayan po natin ating mga kapatid at kamustahin po natin sila.
Para po sa ating responsive reading, basahin ang Kawikaan chapter 3 verse 1 to 4. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. Ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sabay-sabay po tayo. Sa gayon, manunukod sa iyo ang Diyos at kita ng mga tao. To God be the glory, ready, sing. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth
hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Para po sa ating call to worship, basahin ang Isaiah chapter 8, verse 16. Ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. May I call on Pastor Arnold Rosas for reading. Tayo po ay sumandaling manahimik at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Sa muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkilos sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay iyong pinagkaloobang muli ng isang napakagandang panahon, isang panibagong lakas sa aming mga katawang pisikal upang ikaw ay muling purihin, sambahin at alayan ang mga awitin, Panginoon. Salamat din sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy namin naramdaman. Nakasama ka namin, O Diyos. Salamat din, O Diyos, sa buhay na taglay ng bawat isa na alam po namin na ito'y kaloob mo sa amin. Salamat po namin, Panginoon, na ito'y maging kalugod-lugod sa iyo sa umaga. Ito ay maging isang buhay na haling handog sa iyong banal na harapan na may pagnanais, Panginoon, ng bawat isa na ikaw ay purihin, sambahin at pakinggan yung mensahe sa umaga nito upang magkaroon, Panginoon, ng pagbabago ang aming isipan, ang aming puso, ang aming buhay. Patungo, Panginoon, sa kalooban mo, Diyos. Kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala at nagpapalakas sa amin, Panginoon. Bagamat kami nagkukulang, bagamat kami, Panginoon, ay hindi perfecto sa iyong banal na harapan, pero taos-puso kami nagpapasalamat sapagkat ikaw ay perfectong Diyos para kami ay unawain, para kami ay patawarin. Subalit, Panginoon, nawa ang aming puso ay hindi, Panginoon, maging abusado, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Nawa ang aming puso ay magkaroon ng mapagkubang puso at banal na takot sa iyo na lumayo, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga bagay at mga gawang hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming magawang mga pagkakasala sa isip, sa salita at maging sa gawa, Panginoon. Kung may mga tao ng kami, Panginoon, na nasabihan hindi maganda, kung kami ng Panginoon ay may mga tao nasaktan ng kanilang damdamin dahil sa aming pananalita, Lord God, sa umaga nito ay patawarin mo kami, dinisip mo po kami, O Diyos, at bigyan mo po kami ng kaunawaan sa iyong salita na siya namin maging gabay, Panginoon, siya namin maging sandigan, O Diyos, kung paano kami mamuhay ng ayon mo sa iyong kalooban. Sa umaga nito, dalangin din namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng kaunawaan, higil po sa aming pag-aaralan, Panginoon, sa umaga nito, na kung saan ito'y magdala sa amin ng patuloy na kalakasan ng spiritual at paglago, na kung saan, Panginoon, kami ay hindi lang basta lalago, kundi kami, Panginoon, ay makakasunod sa iyong tuntunin bilang iyong mga anak. Mabuhay kami, Panginoon, ang may kabanalan, kaayusan sa iyong banal na harapan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapangunawa sa iyong mga salita na aming kadalagayan sa umaga nito. Na ito ay magbago ng aming puso, na mas lalo pang lumapit sa iyo, mas lalo pang manampalataya sa iyo, Panginoon. At maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na man sila ngayon ay nasa panig ng karamdaman, in the name of Jesus, ay amin po silang dinadalangin sa iyo na para iparanas po sa kanila, O Diyos, ang kagalingan ng kanilang karawang bisipan na sila, Panginoon, ay bumalik dahil sa panalangin ito at sa mananampalataya po sa iyo. Even Lord, sa aming mga kapatid na hindi pa po namin nakakasama sa oras nito, I pray, Lord, na ikaw patuloy mag-iingat at mag-bless sa kanila, patuloy na magpapaalala
na napakahalaga ang araw na ito para sa iyo, Panginoon. At maging kaming lahat na naririto, naway kuskusin mo po kami ng katuwiran, kaayusan, Panginoon, at kagandanan. At higit sa lahat ay bigyan mo kami ng katalinuhan na ma-share, Panginoon, ang iyong mga salita ng malinaw at upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kami na lumago, patuloy kami tumatak, patuloy namin maunawaan ang nais mong parating sa amin sa mga. Ituwid mo po ang aming puso, iniisip mo, Panginoon, ang aming puso sa umaga ito upang lubos namin maintindihan ang iyong mensahe o Diyos. Ito po ang aming isang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil mo sa kanyang kabulian. All the time. God is good. God is good. Amen. Tunay po ay patuloy niyang inalagaan sa kanya pong sa pamamagitan po ng kanyang masalita. Alam niyo po, mga kapatid, yung pag-aalaga sa atin ng Panginoon ay hindi lang sa mga miraculous na situation, kundi sa tuwing tayo po ay magbabasa ng kanya pong banal na kasulatan, ay nararanasan po natin yung kanyang pag-aalaga sapagkat binibigyan niya pong linaw ang ating buhay, binibigyan niya pong linaw ang ating kaisipan upang makapabuhay ng ayon po sa kanyang kalooban. Kaya sa umagang ito ay napakaganda po yung ating topic, no? At nagsasabi, may pamaganda po ito na paano ang tamang paghahanda sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, dito po natin makikita mga kapatid, dito pa lang po sa ating pong topic ay makikita natin na napanggit po yung sinasabing paghahanda. So, paano po ba tayo naghahanda bilang kanyang mga anak, natural na kapag tayo ay tutungo ng simbahan, hindi lang yung ating pisikal ang ating dapat i-ready. No? Hindi lang yung mga damit natin, pinaplansya natin, inaayos natin. Siguro yung iba sa inyo, Sabado pa lang ay nakaready na yung isusuot. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na sa isang Kristyano o sa isang anak ng Diyos ay malubod at lubos niyang pinaghahandaan kung paano siya makikinig o kung paano siya makikinig ng salita ng Panginoon. So yung ginamit mo natin text ng James chapter 19 verse 20, inanilan ko muna kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating mong babasahin. Dito po sa Tagalog. 20. No, Proverbs. James ba yan? Wala namang 19 ng James. James chapter 1, sorry. James chapter 1 verse 19 to 20. Yung type. O Santiago, sa Tagalog. 119. James chapter 1 verse 19 to 20. Type. So, nasabi ko dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging kalisto kayo sa pakikinig at dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. So, pwede na po tayong makaupo at patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos. So, kung mapapansin po natin dito ay binanggit po dito sa Bible yung sabing maging alisto o sa ibang translation ay maging handa at sunod ay yung unawain, no? At sa pakikinig, no? Yung pakikinig, napakahalaga po ito. So, paano natin pinaghahandaan yung pakikinig natin sa salita ng Diyos? So, meron po tayo dito tatlong inihanda upang makatulong sa atin, no, bilang mga mananampalataya. Napakahalaga po mga kapatid na sa pagtungo pa lang natin dito sa church ay handa na yung sarili natin, yung puso natin. Dapat yung puso natin ay open sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang po tayo dito aawit, hindi lang po dito tayo mag-pray, bagkus tayo po ay mag-worship sa Lord. No? Tayo po ay sasamba sa Panginoon.
No, at napakahalaga na alam natin yung pagiging isang handa, ng pagiging isang Christian na laging handa, yan po ay handa rin laging sumamba sa Panginoon. Yung ating pong pag-awit is an act of worship. Yan po ay pagpapakita na sinasamba natin yung Panginoon. So dapat habang tayo po ay patungo sa church, nakaredy yung ating puso, yung ating isip, na wala tayong ibang gagawin sa oras na yon kundi ang sambahin at purihin ang Panginoon, sapagkat yun po ay pribilehiyo ng isang mananampalataya na siya po ay makasamba, no, sa Panginoon. Kaya sabi ko doon sa ating binasa ay unawain at pakinggan ang salita ng Panginoon. So, meron po tayong tatlong inihanda. So, number 1 po, ayan po yung una natin na point o major points sa ating pong topic. Number 1, sabi po doon, prepare your heart before you hear God's word. So, sabi dito, don't wait for the sermon to change you. No? Come ready. So, ayan, dito na lang po natin ang video. Sabi ko doon ay, don't wait for the sermon to change you. Sabi mo doon, wag natin antayin na yung sermon pa, yung magbabago sa atin, kundi ang sabi doon, come and ready to be changed. Dapat tayo po ay handa na magbago. Kasi, kapatid, so, yung salita ng Diyos is, yan po ay nagbabago sa atin. No? Kaya kailangan prepare yung puso mo bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi po prepare yung ating puso sa salita ng Diyos, kapag narinig po natin yung preaching ni Pastor, may tendency na magalit tayo. Kaya doon sabi doon, dahan-dahan at huwag agad magagalit, sabi ni James. No? Kasi may mga pagkakataon na pag hindi tayo handa sa salita ng Diyos, dahil ang sabi ng Bible, ang paglalarawan ng Bible sa Word of God ni Jesus Christ is parang tapat na matalim na sumusugat. So ibig sabihin nung sumusugat is tumutuwid o nagtatama ng ating landasin. At if you not prepare sa salita ng Diyos, kung hindi ka handa na makinig sa salita ng Diyos, hindi ka mabibless, kundi magkakaroon ng galit yung puso mo. Kaya merong mga Christian na sila, ano ba yan? Ako na naman yung topic ni Pastor. Kasi hindi tayo handa. Kaya sabi mo doon sa ating topic ay, huwag na natin hintayin na yung principal, yung sermon yung mag-change sa atin. Kailangan bago tayo makinig is, naka-ready na yung heart natin na magpabago sa Panginoon. And then, you will be blessed. Mabibless ka. Kapag ganun yung iyong attitude, na pumunta ka sa church para makinig ng preaching ni Pastor, para makinig ng preaching ng Panginoon, hindi. Dahil ready ka, dahil nakahanda ka, and then, mabibless ka talaga. Pero kung hindi po handa yung puso natin, ano po yung sabi ni James? Kung pwede po tayo na magalit, magkaroon ng hatred yung heart natin. Kasi minsan may mga Christian, pag natatamaan sila ng preaching, ay yung kanila pong response is galit. Ano ba naman yan? Ako na naman yung topic ni Pastor. Sa totoo lang kapatid, lilinawin ko sa iyo, hindi ang salita ng Diyos yung may problema, kundi yung puso mo. Kasi yung salita ng Diyos is matalim yan, masakit tanggapin yan, if you are not prepared. Pag hindi mo tayo handa, ay masakit talaga yung Word of God. Kasi itatama ng Diyos yung mga bagay na dapat niyang itama sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At isa sa mga dahilan kung ba't yung mga Christian ay hindi nag-mature, hindi naglalago kasi hindi sila nakahanda, papunta pa lang sa church, hindi handa yung puso nila na tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya hindi po sila nag-grow. Napakahalaga na dapat malaman din po natin na kaya po tayo nasa simbahan ay kailangan natin mag-grow.
Hindi lang para lumakas yung ating spiritual, but kailangan natin mag-grow sa salita ng Diyos. Kapag sinabing lumalago, ibig sabihin, kaya mong tanggapin, kaya mong isabuhay, kaya mong magpasakop sa salita ng Panginoon. At kapag tayo mo'y nagpasakop, ano yung mangyayari sa buhay natin, sa lifestyle natin, mag-change yun. Magiging maganda yun, magiging maayos yung buhay mo ngayon, magiging maayos ngayon yung pamantayan ng buhay mo. Makakapamuhay ka ngayon ng mayroong kabangalan at maiintindihan mo yung mga ginagawa mo sa Panginoon at yun ay magkakaroon mo ng value sa puso natin. And then kapag nagkaroon po yung value sa puso natin, hindi natin sasayangin yung mga oras na pwede natin paglingkuran si Lord. Kaya yung ibang mga Christian, hindi sila nag-absent sa church. At kapag oras na sila'y gagamitin, sila'y nakaready. Kasi mayroong halaga sa puso nila yung salita ng Diyos. Ayaw nilang pabayaan ito kasi mahalaga ito sa kanila. Kasi sila ay malalago at nakahandang tumanggap ng salita ng Diyos. Yun po yung nais iparating dito ni Santiago na dapat tayo ay ready na makinig at unawain mabuti ang salita ng Panginoon. Kasi kung nag-church ka tapos hindi mo naman naiintindihan yung Word of God, hindi ka mag-grow. Hindi ka lalago. Hindi mo maintindihan ano ba itong pinagagawa namin sa church. Kaya minsan, nagiging irresponsible tayo doon sa mga bagay na dapat ay ginagampanan natin kasi hindi natin naiintindihan. Pero once na maintindihan natin ito, maunawaan natin ito, tayo po ang kusang magbibigay ng halaga dito at hindi tayo mapayag na mayroong masayang na time na hindi natin mapaglilingkuran si Lord. Kasi ganun yung nais mangyari ni Santiago dito doon sa lugar nila. Na yung mga Christian is dapat pinapahalagahan nila at nauunawaan nila yung salita ng Diyos. Kaya sabi dito sa ating point number 1, prepare your heart before you hear God's word. Ihanda mo yung puso mo. Kasi yung word of God is blessing yan kapag handa. Pero masakit yan kapag hindi. Nagigits mo ba natin? Amen. Nagigits mo ba natin? Amen. Ang salita ng Diyos ay nakaka-bless sa mga taong handa yung kanilang puso. Pero pag hindi handa yung puso mo, masakit yan. At parang ayaw mo nang umulit. Minsan, kapag hindi natin naintindihan yung salita ng Diyos, napamarin ka talagang magsimba. Kasi masakit yan eh. Kasi yung paliwanag ng Bible, ang salita ng Diyos ay parang isang taba na sumusugat hanggang sa iguturan ng buto natin. So kaya sabi dito, don't wait for the sermon that change you. Come ready to change before opening your Bible or setting under preaching. Ask, Lord, sabi doon, Lord, is there anything in my heart that need to be confess or surrender? So yun po yung dapat natin ito. Lord, meron pa mga bagay sa puso ko na kailangan kong i-confess, sabihin sa'yo, at kailangan kong i-surrender. So dapat ganun po yung ating attitude. Lord, ano ba? Dapat ganun po pa, kasi kapag ganun po yung puso natin, so ano po yung mangyayari? Bago natin buksan yung Bible, ano yung sabi ng ating sa point? Before opening your Bible or sitting under preaching, ask, Lord, ano ba yung mga bagay na gusto mong i-confess ko, na gusto mong i-surrender ko sa iyo? So yung napakahalaga yun, napakalaman natin na kailangan yung puso natin para siya maging ready. Itanong mo sa sarili mo, sa Panginoon, Lord, may mga bagay ba akong nais ibigay sa iyo, o sabihin sa iyo, o i-confess ko sa iyo, Lord, nagkamali ako, Lord, nagkasala ako, Lord, patawarin mo ko. At sa ganun paraan po mga kapatid, ay magmamanifest po yung salita ng Diyos sa atin. Yung salita ng Diyos, kapag malinis yung puso natin, ay malayang makakapagsalita sa iyo ang Panginoon. Malaya siyang makakapagturo sa iyo. Malaya ka niyang matuturuan kapag malinis yung puso natin. Pero pag marami ang nakahadlang, nahihirapan.
even ikaw personally sa buhay mo, mahihirapan kang i-accept yung Word of God, mahihirapan kang tanggapin ang salita ng Diyos dahil hindi ka handa. Dahil hindi mo sinusuko sa Panginoon yung mga bagay na dapat isinusurrender mo. Hindi mo sinasabi sa Diyos yung mga bagay na dapat sinasabi mo at hinihingi mo ng tawad sa Kanya. Kaya yan po yung nagiging hadlang sa heart natin o sa puso natin para tanggapin ang Kanyang mga salita. Kaya hindi tayo nalago. Kaya hanggang ngayon, kulang pa rin tayo sa kaalaman. Hanggang ngayon yung buhay natin struggle. Nakabase pa rin sa feelings natin yung pagiging Christian natin. Minsan okay, minsan hindi. Kasi yung pagiging Christian po natin ay dapat nakabase through the Word of God. Dapat yan po ay nakabase doon sa salita ng Diyos. At kapag hindi nga po handa yung ating puso, doon po mahihirapan tayo i-accept yung kanyang mga salita. Sabi doon, a prepared heart is less to receive, deeper and response faster. So yun po, yung handa po puso, yung prepared, yung nakareading puso is napakadali niyang makinig at tumanggap ng mga bagay at madali siyang sumagot sa Panginoon. Madali niyang maintindihan at maunawaan kung ano yung magiging buhay niya kapag siya ay nagpasakop sa Lord. Kaya, minsan tingnan nyo, kahit Christian kayo kapag hindi yan na yung puso natin, na nahihirapan tayong makapamuhay. Nahihirapan na paano ba makakapamuhay ng may kabanalan is kabila yung tukso, kabila yung kasalanan, andyan yung mga temptation, andyan yung mga pag lumingon ka sa kaliwa, may kasalanan, lumingon ka sa kanan, may kasalanan. Mayroong nakakaabot na kasalanan, paano ba Lord? So, kapag prepare, kung yung heart natin na makinig sa salita ng Diyos, kahit na ano pa yung galalim, kahit na ano pa yan, makaka-respond po tayo ng positive. Kasi alam natin kung ano tayo at kung paano natin padadaluhin yung Word of God sa buhay natin. Kaya kung minsan, kaya tayo nahihirapan na makahulagpos sa mga bagay na nag-aalitin sa atin dahil hindi po tayo nag-respond sa Lord. Minsan yung respond natin, sa Lord, nag-enjoy pa ako. Basahin po natin yung Psalms chapter 139 verse 23 to 24. Psalms 139. Sabi doon, O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin mo ang ating isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo ako at ihatid. So makikita po natin dito, mga kapatid, na walang lihim sa Panginoon kung siya. Sabi dito, kung hindi ako nagtatapat, sigurado na nababatid ng Diyos. Kaya alam ng Diyos, nagbibihis ka pa lang, naliligo ka pa lang, nag-iisip ka pa lang, alam na ng Diyos kung nakaready talaga yung puso mo pagpunta mo sa church. Alam na ng Diyos yan. Kung nakahanda, kung naka-ready ka, kung naka-prepare ka. Kaya kapag alam ng Diyos na hindi ka prepare, kung naghahanda ka pero ang bigat-bigat. Napakabigat yung pag-ready mo. And then, alam mo yung result na niyan, late ka sa church. Magigits mo ka rin? Late ka sa simbahan, sigurado. Amen? Amen. Amen, late talaga tayo. Kasi mabigat tayo kumilos kahit alam natin pasimbahan tayo. Pero dahil sa hindi pa tayo prepare, alam ng Diyos yun. Kaya ang nangyayari yung impact. Kaya ang bigat ng galaw natin, gumising naman tayo maaga, naligo naman tayo maaga, pero bakit ang dami nangyayari? Bakit late ka? Hindi ka prepare. Kasi kung prepare ka, mauuna ka pa sa kalabot dito.
Joke lang. Mauuna ka ba po sa pinakamaagang dumating dito? Sa totoo lang, kapag prepare tayo, ang gaan-gaan ng kilos, ang gaan-gaan gumalaw, habang naliligo, nag-praise the Lord ka, umaawit ka na sa CR, habang nagbibihis ka, umaawit ka sa Panginoon, mamamalayan mo, nandito ka na sa church, ready ka na, masaya ka, nakangiti ka. Kasi, prepare. So yun po yung sinasabi dito, batid ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Kaya sabi nito, O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking iisip. Kaya before tayo magpunta ng church, linisin natin yung mind natin, yung puso natin. Kasi hindi natin pwedeng dayain si Lord. Kita ni Pastor, masaya ka. Kita ng mga kapatid ko sa Panginoon na happy ka. Pero deep inside, you are not prepared. Kaya si Lord, alam ni Lord. At kapag hindi ka prepared, kahit kailan pa lang, kahit nag-ulit sa yung pastor, pag hindi prepared yung puso mo, wala. Paglabas mo, walang changes na mangyayari sa iyo kasi hindi prepared. Pero salamat po sa kanyang salita dahil pinapaalalahanan na tayo ngayon. Kasi yung response po natin ay nakabase sa puso natin kung paano po natin pinaghahandaan yung salita ng Diyos. Kaya, encourage ko po sa bawat isa, bago tayo pumunta sa simbahan, bago natin i-ready yung damit natin, i-ready natin yung ating puso sa Panginoon, sapagkat dito nakatingin ang Panginoon. Sabi sa Daniel, ang tao ay nakatingin sa itsura, pero yung Panginoon nakatingin sa puso. Kaya dapat yun yung inaayos natin before tayo magpunta ng simbahan. Dapat nakaprepare talaga yung puso mo sa salita ng Diyos. Kasi alam mo kapag hindi ka handa, sasabihin ko sa iyo, masasaktan ka lang. Aaray ka lang kapag hindi ka handa sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka na-bless dahil hindi problema yung preaching, hindi yung problema yung turo ni Pastor. Ikaw mismo yung may problema kasi yung iyong puso ay hindi nagre-response sa salita ng Diyos. Number 2, sabi dito, pay attention to what makes you angry. And when the word is preached. So ano po yung sabi dito, where the word disturbs you, God will be working on you. Instead of resisting conviction, pause and pray. Lord, what are you trying to show me? No, imbis na tayo po ay mag-resist o maging negatibo yung ating pakikinig sa salita ng Diyos o yung ating pag-uunawa. Imbis na tayo po ay nasasaktan, imbis na tayo ay masaktan, imbis na tayo ay magalit kung sa nagpipreach, try mong itanong ito. Try mong itanong sa Lord, Lord, what are you trying to show me? Panginoon, ano ba yung nais mong ipakita sa akin ngayon? Bakit ganito? Bakit ako nasasaktan? Lord, ano ba ito? Alam niyo po, minsan may mga Kristyano na kapag yung sila po ay nakakarinig ng preaching na parang sila yung pinatatamaan, ano po sila, yung ibang mga Kristyano nag-praise the Lord, nag-hallelujah. Kasi yung conviction po sa kanila ay hindi nila tinatanggap ng negative, bagos tinatanong nila sa sarili nila, Panginoon, ano ba yung nais mo iparating sa akin? Bakit ganito? Bakit meron pagtapik sa puso ko yung salita mo? So, imbis na tayo may magalit, imbis na tayo, kaya sabi ko, ni James, dahan-dahan sa salita at huwag agad magagalit. So, huwag tayong magalit kapag nakarinig tayo ng mga preaching na para tayo yung pinatatamaan kasi tinutuwid lang tayo ng Diyos at mayroong nais ipakita ang Panginoon sa buhay mo. Na dapat mong matuklasan sa mga magitan po ng kanyang mga salita. Ibig sabihin minsan, kaya po nasasaktan tayo kasi pinapakita ng Diyos na hindi pa tayo handa sa kanyang mga salita. Kaya ano po yung dapat gawin? Dapat mag-pray, dapat mag-devotion, mag-aral ng salita ng Diyos. No? Huwag tayong umasa lagi na may nag-preach sa atin. Huwag tayong umasa lagi sa preaching ni Pastor, sa puro ni Pastor. Tayo mismo.
Buklatin natin yung Bible natin every time sa umaga, sa gabi, bago matulog. Buklatin natin yung mga Bible, instead yung cellphone, yung bigyan natin ng mahabang panahon. Try natin na buksan yung Bible bago tayo matulog, bago tayo pag-agising natin sa umaga, pag-aralan natin, at doon pa lang ay kakusapin ka na ng Diyos. Ang dami-dami nang sasabihin sa iyo ng Panginoon. And ang dami-dami ipapakita ng ang dami-dami ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. Kaya itry natin, yung mag-pray tayo. At kapag tinatamaan tayo, mag-pray tayo, sabihin natin, Panginoon, ano ba yung gusto mong iparating sa akin sa mensahe mo ngayong umaga? Kahit ngayon, mga kapatid, kapag tayo yung nabibless, itanong natin, Lord, ano ba yung plano mo? Bakit ganito yung nararamdaman ko sa iyong mga salita? So, napakalaga. So, sabi doon, anger hardens that heart, but humility opens the door to grow. So, ano yung sabi doon? To grow, yung humility ay nagbubukas ng pinto sa atin para tayo po ay lumago. Proverbs 28 verse 13, buksan po natin yung kapatid. So, nandiyan po pa kayo, sabi ko dito, ang nagpupumpli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, makikita po natin dito sa sinabi po ng Proverbs na kapag yung tao po ay nagiging sinungaling sa kanyang sarili, halimbawa, itinutuwid tayo ng Diyos, na tinatamaan tayo ng Word of God. Alam niyo po yung response ng mga tao minsan ay hindi makaunawa sa salita ng Diyos. Feeling nila wala silang kasalanan. Sasabihin nila, ay hindi ako yan, ay hindi ako. Sila yan, sila. Kaya yung buhay natin, napapansin natin hindi tayo nag-grow. Kasi hindi mo tinatanggap na ako pala yun. Dapat, praise the Lord, ako pala yun. Panginoon, salamat, pinakita mo sa akin na mayroon pala akong pagkakasala, na mayroon pala akong pagkukulang, na mayroon pala akong dapat ayusin sa iyo, Lord. So, yung iba po ang nangyayari, kapag silitin na naman na hindi ako yun, si Brother Kat yun, si Brother Maron yun, o sila yun, hindi ako. Kaya ang nangyayari, hindi tayo lumalago at hindi tayo nagkakaroon ng unawa o wisdom sa Word of God sapagkat wala po tayong pagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Sa palagay mo, kapag nagpupili ka, sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala, sa palagay mo, mapapasinungalingan mo ang Diyos. Hindi po. Magre-resulta yun ng hindi mo paglago. At sa katagal-tagalan, sasama yung pinto ng puso mo, pati yung pinto ng isip mo, pagsalita ng Diyos, yun na rin. Pero pag sa kasalanan, pag sa katuwaan, bukas. Bukas yung puso mo. Pag sa worldly, bukas. Bukas yung puso mo, ang bilis mo mag-adapt. Uy, ang saya doon, uy. Pero pag Word of God na, mapapansin mo sa katagalan, manang lumapasok sa puso at isipan. Kasi unti-unti nagsasara ang pinto ng ating puso pag ang topic na ay salita ng Diyos. Nagigits mo natin? Kaya, hindi nag-grow. Tapos minsan ang masakit, kapag binunod, tagal mo ng Christian, parang hindi ka lumalago. At ang masakit diyan, kasi yung pastor namin pag nag-preach, wala akong maintindihan. Parang paulit-ulit, parang wala akong maintindihan. Sa palagay ko na, napakinggan ko na yung text na yun eh. So, ganoon yung response. Kasi nagpupunli. Yun yung sabi ng Proverbs, in the heart, but humility opens the door to grow. Kaya minsan ganoon ang nangyayari. Nagkakaroon ka ng defense. Dinidefense mo yung sarili mo. Sabi mo, hindi ko kasi maintindihan yung preach ni Pastor eh. Ewan ko. Parang kulang, parang pabalik-balik yung preach. Ang hindi mo alam,
puso mo ang may problema. Kasi kapag sa worldly, open ka. Kapag usapin mo mga mundo, bukas yung isip mo, ang bilis mong mag-catch up. Kung lahat, kasi masaya to, kasi okay to, pinapalakpakan ako dito. Kasi okay to, nag-aangat ka ng papuri, pero pag word of God na yung usapan, unti-unting sumasara yung puso mo, kaya wala ka nang naiintindihan. Yun yung masakit. At pag yung Christian life natin, ay ganun. Kahit ilang years yung ulit mo sa church, kahit ilang years ka magsimba, sarado yung puso mo kapag nagtapig yung word of God, meron pa rin nakatago ang puso natin. Kaya ano yung dapat? Ano yung dapat? Magpakumbaba tayo. Kasi ito yung magbubukas sa atin ng interest para maintindihan natin ang word of God. Kasi minsan, hindi talaga ang preaching ng problema. Ikaw na mismo. Tayo na mismo yung problema. And then, ang nakakalungkot, may mga Christian ko, ayaw na nilang pagka-Christianist na bibigyan sila ng situation. Kapag babor, andun sila. Kapag hindi babor sa kanila, wala. Kasi bakit? Hindi talaga nila naiintindihan yung word of God. Kaya ito po, makakatulong po ito sa atin. No? Pag nilay-nilayan po natin yung word of God, para po tayo ay lumago sapagkat ito po yung naging problema ni James. Doon po sa kanila pong nasasakupan na yung kanya pong pinagpapastoran, kanya pong tinuruan na dapat sila lumalago, dapat naiintindihan nila palagi yung salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya doon na makinig at unawain palagi ang salita ng Diyos kung gusto natin na tayo ay lumago. Number 3, last. Ayan, sabi dito, practice obedience in a small, immediate ways. Don't wait for a big moment. Start with a big step. God show you. So ano yung sabi doon? Sanayin natin yung sarili natin na sumusunod sa Panginoon sa mga maliliit na bagay. Huwag na tayong saka pa tayo susunod doon sa moment na parang, ay, dito na ako kasi, ay, marami na kami, dito na ako magpapagamit kasi ang dami na kami, marami na kami, ngayon na ako magpapagamit. Mga kapatid, sabi dito, don't wait for a big moment. So, huwag na tayong hintay na parang gusto mong, pag marami na, saka ka mo magpapagamit. Mag-stop tayo doon sa pinakamaliit na situation. Even mag-inis ka ng CR, magwalis ka ng simbahan, mag-stop ka dyan. Pag ikaw ay leader, may practice mo na sumusunod ka. Practice obedience. Practice obedience. Sa mga maliliit na ministry, sanayin mo yung sarili mo. Huwag kang maghanga doon sa malaking ministry kung doon sa maliit is nagiging irresponsible tayo. Nagiging irresponsible tayo. Hindi tayo ilalagay ng Diyos doon sa moment na gusto mo, kung doon pa lang sa maliit, hindi na tama yung puso mo. Kapag hindi tama yung puso natin sa Panginoon, kahit sa maliit na bagay, alam ng Diyos na hindi tayo magiging effective. So may mga Christians na yung attitude nila, kapag pupunti pa sila, hindi sila magpapagamit, kahit ang dami-dami nilang talent. Inihintay nila na dumami muna yung members, dumami yung mga young people, dumami yung tao sa simbahan, saka sila magpapasikla. Uy, ako dyan! May mga ganun kayo. Ganun ba yung puso natin? Saka na ako. Kapag kapag umabot na kami ng 60 o 100, saka na ako magpapagamit sa Lord. Take note, papaano? Kung mayroong mas napili ang Diyos sa'yo, paano? Kung yung mga bago is tama yung puso, ikaw na matagal na is una pa lang alam ng Diyos na hindi na tama yung puso mo, tapos yun yung nailagay sa posisyon gusto mo. Anong mangyayari sa'yo? Backslide. Aalis ka ng church. Grabe ka, Pastor. 10 years na ako sa simbahan. Hindi mo ako kinuhang gitarista. Kinuha mo yung 2 years pa lang. Nag-iis nyo?
Nagigits mo ba mga kapatid? Nagigits mo ba natin? So habang maliit pa lang yung ministry na inahawakan mo, i-practice mo yung tamang pagsunod. Habang nandun pa lang tayo na nasa senaryo tayo, 20, 30, practicein mo na maging responsable ka sa ministry na hinahawakan natin. Darating ang time, magkakaroon ng pride yung heart natin sa pagsunod sa Panginoon. Kasi minsan, sabi ko nga, minsan may mga attitude yung mga Christian minsan na kung alin yung pabor sa kanila, dun sila. Try natin. Practice obedience in small immediate ways. Don't wait for a big moment. Start with the next step God show you. Nakikita ka ng Diyos. Yun ang napakaganda dun eh. Kaya hindi ka pwedeng sasabihin mo sa kana ako magpapaganit kapag 100 na yung attender. Nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos yung nasa puso mo. Saka ako na ilalabas yung talent ko sa maganda. Kapag kami umabot na ng 100 para marami kami ano yung motive mo? Nakikita ka ng Diyos. Kaya minsan babalikin niya ng Panginoon. Ilalagay ng Diyos, kahit 10 years ka pa, ilalagay ng Diyos yung 1 year na Christian na tama ang puso. Hindi maglalagay ang Diyos na kahit 10 years ka na, kung yung puso mo hindi naman tapat sa Panginoon, hindi mo makukuha yung big moment mo. Kasi, mayroong ipapalit sa iyo. Kaya, mga kapatid, huwag nating sayangin yung oras. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na makapaglingkod tayo sa maliit na bagay para sa Diyos. No? Alam niyo ba, hindi ang Diyos mawawalan ng musikero. Hindi mawawalan ng Diyos ang mga kanta dito sa simbahan. Darating at darating na merong darating na papalit sa Kristo natin once na makita ng Diyos na hindi tayo responsable doon sa ministry na ginagawa natin. Kasi sabi niya, God show you. Hindi siya nakatingin sa pagkatao mo, sa galing mo, sa talent mo. Hindi siya nakatingin doon. Alam mo kung saan siya nakatingin? Sa nilalaman ng puso mo. Kung ano yung nilalaman ng puso natin. Kahit na magaling ka pa, mas pipiliin ng Diyos yung paos kaysa sa'yo kung tama ang puso yung paos. Nagigits natin? Mas pipiliin nyo ng Diyos. Kahit hindi ka gandaan ng Moses, once na nakita ng Diyos na kalapat dapat yung puso niya doon, yun ang ilalagay ng Diyos. Walang pakialam ng Diyos kung hindi ka mag-bless. Kasi ikaw lang naman yung hindi mag-bless. Kasi yung iba mo, yung iba mong mga kapatid, napapaiyak sila, nag-bless sila. Kasi tama yung puso ng leader. Ay ikaw, doon ka sa sulok, kapag hindi tama yung puso mo, Pastor, dapat ako yun ah. Dapat ako yung naglilida. Ako yung pinakamagaling dito kumanta. Ako yung pinakamagaling dito tumugtog. Ako yung pinakamagaling dito. Dapat yung sila. So, habang sila ay nag-worship, ikaw nagdurusa. Dahil yung puso mo ay hindi tama sa paningin ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, God show you. Nakikita ka ng Diyos. Even ngayon, sa pagdating natin sa church, alam ng Diyos kung tama yung puso natin. Amen? Amen. Amen. Alam na Diyos yan. Kaya kapag ikaw ay mayroong opportunity na mapagsilbihan mo yung Panginoon sa maliit na bagay, minsan nakakalungkot sa ibang church, yung mga malalaking church, ayaw nila ng tagawalis. Ayaw nila ng tagalinis ng CR. Doon sa mga malalaking church, gusto nila, kung nasa unahan sila, yun yung ginugusto nila. Ayaw nila yung walang makakakita sa kanila. But God show you. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Tandaan po natin, mga kaibigan, dahil isang bagay na ginagawa natin, kahit napakaliit yan, basta tama yung puso natin. Like for example, sa pagbibigay natin sa Panginoon,
Hindi dito usapin kung magbibigay ka ng 10%. Ang usapin dito, pagdating sa pagdating sa New Testament, ano yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:7, kung hindi ako nagkakamali, ang bawat isa ay kailangan magbigay ng maluwag sa loob. So, at mayroong pagmamahal. So, ang issue ngayon, hindi na tama kung tama pa yung 10% mo. Ang issue ngayon, kung nagbibigay ka ba ng may pag-ibig. Minsan, may mga bagay tayo na simpleng bagay. Akala natin yung pagbibigay is tradition sa church, is an act of worship. At hindi ko sabihin dito, ay, kulang yung tithes ko, hindi na ako magbibigay kasi kulang. Hindi po issue yan. Kung yan yung kaya mo, kung yan yung dinideclare ng puso mo, ibigay mo sa Diyos. Kasi puso na ngayon ang usapin sa pagbibigay, hindi po kuman. Kuman kasi ng pastor namin magbigay, hindi po. Kahit tama pa yung ibibigay ko, kahit malaki pa yan, kapag walang love, hindi ka nililinis ng Panginoon kapag alam ng Diyos. Kaya masabi niya dito, action yung nakikita niya, yung puso natin kahit malaki, tama man yan, sobra man yan, pag walang pag-ibig, pag walang pag-ibig yung paglalagay mo, pagbibigay mo sa Panginoon, useless. Hindi ka pa rin magiging masaya. At ang makikita mo sa area, tingnan po natin. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ng ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusa ang nagbibigay ng may kailangan. Dito po kasi, dito natin makikita na nakikita po ng Diyos yung laman ng puso natin. So dito po, doon po sa Old Testament, sa Malakay 3:10, kung pag-aaralan natin, sabi doon, ibigay niyo ng buong buwang inyong ikapo sa aking templo upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. So, yun po ay inuutos sa mga taga-Israel. Kasi, every year, yung mga taga-Israel po, mga kapatid, meron po silang tatlong klase ng pagbibigay. Unang pagbibigay nila ay para po sa kanilang kapulungan o sa church. Pangalawang pagbibigay para sa mga nahihirap. Pangatlong pagbibigay para sa mga doon para sa kanilang mga pangangailangan. So may tatlong klase po. Una, sa church. Pangalawa, sa iba, sa kanilang nasasakupan na namimigay sila. And then pangatatlo, para sa kanilang mga needs. Yun po. And then, mahigit pa po sa 20% yung namimigay ng mga taga-Israelites. Sobra pa sa 20% yung naibibigay. Kasi tatlong klase yung pagbibigay nila. Magbibigay sila sa kapulungan, magbibigay sila sa kapwa, magbibigay sila sa kanilang mga needs, mga pangangailangan. So nagtutulungan sila doon. So yun po ay para sa mga Israelite. Yung po, Malakay 3:10 na sinasabi doon, ibigay ninyo ang inyong kasampung bahagi para matugunan ang mga pangangailangan sa ating templo. Ang tanong, sa pagpunta tayo ng kawapisan doon sa looban. Dito po, sa Old Testament, kung makikita natin dito, hindi na 10% yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito is puso. Sabi ng Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 7, 9:7, sabi niya doon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nalipilitan. So that is the principle ni Apostol Paul ngayon sa Old Testament at sa New Testament na ating ngayon tinatanong. Ang tanong, saan pa ba tayo noong Old Testament? Yes!
Sako pa rin po tayo ng pagbibigay sapagkat yun po ay magandang stepping stone natin na basihan na dapat ganun tayo magbigay sa Panginoon, dapat 10%. Pero kung wala naman talaga tayong kakayahang magbigay ng 10%, dahil kapos din tayo, dahil may pangangailangan tayo, ano yung sabi ng Apostol Paul? Ang dapat ninyong ibigay ay maluwag sa inyong kalooban. Ibig sabihin, mga kapatid, dito sa New Testament, hindi na pinipilit yung 10%. Ang usapin na po dito, yung katapatan mo sapagkat nakikita nga ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Ang ibig sabihin po dito ng Apostol Paul, kung ano yung kaya natin na maluwag sa loob natin, yun yung patanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit mo pipilitin magbigay ka ng 10%, which is maganda yun? Kasi patayan yun. Kasi yung mga Israelites na 23% pa yung nagbibigay nila. Kasi 3 beses silang nagbigay. And then, ang nangyari po dito sa New Testament, ang usapin po dito ay sariling pagpapasya at maluwag sa loob. Ngayon, ang tanong, nakaka-bless ba? Kung magbigay ka ng 10%, tapos hindi naman maluwag sa loob mo. Pwede mong sumagot. Ang gustong sumagot, nakaka-bless ba yun? Yung napipilitan kang gampanan, yung 10%, ikapos ka naman. Wala kang pamili ulam, wala kang pamili bigas, wala kang pamili ganun, walang pambaon yung anak mo. So may mga tendency po talaga na hindi natin magagampanan yung 10%. Pero ano yung sabi ng Apostol Paul sa New Testament? Dapat magbigay ka ng maluwag sa loob at hindi napipilitan kasi yung gusto ni Lord ngayon is hindi ka nahihirapan, hindi ka napipilitan. Kung mahirap sa'yo yung 10%, huwag mong pilitin yung sarili mo. Kasi kung magbibigay ka ng 10%, tapos wala naman, hindi naman maluwag sa loob mo, sa palagay mo, matutuwa si Lord. Sino po yung sasagot? Matutuwa kaya si Lord? Hindi! Kasi hindi magiging maluwag sa loob mo eh. Walang magbago ng una mo. Yung pagbibigay is hindi ko naman. Sa New Testament, ang pagbibigay is ano yung sabi ng Bible? Hindi yung mga Bible nyo, hindi yung Bible pwede nyo. Ano yung sabi na doon? Sariling. Ano sabi ng Bible? Sariling pagpapasya at hindi napipilitan lamang. Kasi ano po yung sabi? Sa sariling pagpapasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, at hindi, tingnan mo, ano yung sabi sa next page ng ating verse, sabi doon, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ano yun? Iniibig tayo ng Diyos kung tayo ay nagbibigay ng kusa at mayroong kagalakan. Kung sa tingin mo kapatid, kapag nagbigay ka ng tithes mo, is wala mawawala yung kagalakan mo. Hindi magiging maluwag sa loob mo. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Kung ano yung pasya ng puso mo. Pero hindi ko sinasabi na inaalis natin yung prinsipyo ng mga kapatid. Baka mag-misinterpret kayo. Hindi ko po sinasabi na inaalis natin yung prinsipyo doon. Hindi po natin yung inaalis, yun po ay isang magandang batayan ng pagbibigay na dapat talaga ay magbigay tayo ng 10%. Kasi yun yung required. Ang problema nga po diyan mga kapatid, kaya sinabi ng Apostol Paul sa New Testament, kasi may mga tendency na tayo ay naghihirap din. Tayo ay nagkukulang din. Tayo ay minsan dumaranas din sa financial problem. So ngayon, ang gusto kasi ng Panginoon is maluwag sa loob natin. Kaya kung masakit naman sa loob mo na magbigay ng 10%, ang panakot ko kasi ng ibang church dito, sa Malakay, kasi di ba, sabi dito, susumpain yung hindi magiging tapat sa Panginoon. Pero alam niyo sa sabi ng Romans, binalaayan na tayo ng Diyos sa lahat ng sunod. So kaya,
Hindi po. Minsan, nami-misinterpret ang unang ng ibang mga pastor yung mga ganitong usapin. Inilagay yung tayo po, hindi natin inaalis yung principle no Malakay 3:10. Principle ng Bible yan eh. Hindi mo pwedeng alisin yan, hindi mo pwedeng paliwalain yan. But, ang advice naman ni Apostle Paul dito sa New Testament, kailangan kapag nagbigay tayo ay, sabi nito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay. Ngayon, ang issue nga dyan, gusto mo magbigay ng 10%, pero mas kailangan ng pamilya mo. Bawal ng mga anak mo. Pambili mo ng ulap, pambili mo ng bigas. At tanong, tayo bang mga Kristiyan ay gustong magutom ng Panginoon? Hindi. Ang gusto nga ng Panginoon sa atin, pagkidalong yan tayo ng blessing, maging pagpapala. Kaya huwag natin pilitin. Kung kaya mo magbigay ng 10%, good. Yun ay isang magandang batayan na dapat talaga nagiging tapat tayo sa 10%. Kung magbigay ka, kaya mo naman eh. May source ka naman, kaya mo naman magbigay. So, kung hindi naman, huwag natin i-push yung sarili natin, baka nakita ng Diyos. Kasi sabi ng God, sure yun, nakikita ng Diyos, napipilitan lang ito eh. Hindi naman maluwag niya sa loob yung pagbigay ng 10%. Magigit ko ba natin? Dapat maluwag sa loob. Mag 10% ka, dapat yun yung pasya ng puso mo. Magbibigay ako ng 10% sa church, yun ay maluwag sa loob mo. Yun yung pasya ng puso mo. Magbibigay ka, may kakayanan ka. Ngayon, ang sinasabi dito, kailangan ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya. Hindi na po dito issue. Susumpahin tayo kapag hindi tayo naging tapat. Ang sinasabi niya Apostol dito, nakikita kasi ng Diyos yung mga bagay. And then, yung pagbibigay is hindi ito simple. Akala natin puputos lang po ng simple. Is an act of worship. Yan nga yung sinasabi ko, na kapag naiintindihan natin yung salita ng Diyos, kapag prepare yung sarili natin, ibig sa pagbibigay, alam natin yung prinsipyo. Ibig sa pagbibigay natin sa Panginoon, alam natin yung puso natin. Kasi naiintindihan nga natin yung pagkagal. So yun po. Sa ating pong conclusion, ihanda ang puso upang unawaan application, ihanda ang puso upang unawaan iwaga at nais na ituro sa iyo ng Diyos. So yun po, kinakailangan ihanda natin yung puso natin palagi para maintindihan natin ang iwaga. Kasi may iwaga yung salita ng Diyos. Yung Word of God, napakahiwaga yan. Naniniwala po ba kayo? Amen. Napakahiwaga yan. Kasi unang-una tingnan nyo, nag-transform kayo. Yun po yung hiwaga ng Diyos. Na bago tayo, na itama yung pananampalataya natin, hindi tayo nanatili sa maling katuluan. But, because of the Word of God, na itama yung mindset natin, na itama yung buhay natin. Naging tagasunod tayo ng Panginoon kasi may hiwaga ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo siya naunawaan, yung hiwagang yun ay hindi mo magmamanifest sa buhay natin. Kaya kailangan na iintindihan po yung salita ng Diyos. At ano yung gagawin natin mga kapatid? Ihanda ang puso. Kasi sa puso, nakabase ang Panginoon. Sa conclusion ko natin, kapag itinutulid tayo ni God, ibukas natin ang ating puso upang maging malinaw sa atin ang kanyang mga salita. Ito po, kapag itinutuwid tayo ng Panginoon, masakit po talaga. Diba? Kapag nagkakasala tayo, tapos itinuwid tayo, masakit. Lalo pag nababanggit yung kasalanan na nagawa natin, ang sakit. Kaya minsan yung mga Christian, ang imbis na humingi ng payo, dahil alam nilang masasaktan sila. Kaya minsan yung mga Christian, imbis na lumapit sa pastor kapag may problem sila. Dahil yung puso nila, hindi naka-ready, sasabihin na, baka i-condemn na ako ng pastor, baka sisirin lang ako. Kaya minsan, imbis na sa pastor tayo lumapit, hindi ng advice, pastor may problema ako sa ganito, pastor may ano ba yung dapat gawin? Pero dahil hindi sapat yung hindi makasap ng heart natin, yung ikabubuti nun, kinikimkim natin.
itinatago natin. Itinatago natin minsan, yung dapat na inu-open natin sa pastor para magabayan tayo, para pastor, may problems ako, bakit hindi ako makakumit? Bakit gusto ko namang magpagamit sa Panginoon, bakit may problems? Pagdating ng ako'y magpapagamit na, parang pinapamata ko, parang ganito. Bakit kaya gano'n? So, kapag hindi po nakaredy, kapag tinutuwid tayo ng Diyos, masakit. At kapag alam natin masakit, hindi na tayo lalapit. Ako, masakit yung sasabihin ng pastor. Pero deep inside, totoong masakit. Kasi ang nais lang ng Diyos at ang pastor, ituwid tayo, itama tayo. Tatanungin ko kayo, kapag nagdisiplina ba tayo ng anak, tinatawanan natin, nagiging mabuti ba yung pag-disiplina natin kapag, anak, magang malikot, ay ganun ba? Ay ganun ba mag-disiplina? Anak mo, wag mo ganyan, wag kang malantok ka. Diba? Ang labo. Pinakailangan natin na, kahit love natin sila, pinakailangan natin ng patpat. Hindi para sila ay parusahan. Hindi para sila ay para bawat palo, malaman nila na nagkakamali sila. Dapat, ang sabi ng Proverbs, ang palo at saway ay hindi ikakamatay ng inyong mga anak, kundi may itutuwid nito ang kanilang buhay. Yun po yung sabi ng Proverbs. Sabi ng Proverbs, hindi pamalo. Pero, sa tamang pagpalo, baka naman yung ginagamit mo, tus-putos. Baka naman yung ginagamit mo, bakal. At hanggang hindi gumagapang yung anak mo, hindi titigilan. Maling pagpalo. Ang instruction ng Bible, hindi natin siya ng pagluin sa tamang pagpalo. Kaya kailangan, pag pinalo mo sila, makita nila na kaya sila pinalo is meron sila nagawang mali. Ganun din sa Panginoon. Kapag itinutuwid tayo ng Diyos, natural na masakit. Pero kailangan tanggapin para mapunti ang ating buhay. Hindi naman tayo mamamatay. Kapag hindi tinutuwid tayo ng Diyos, kapag lumapit ka sa pastor, hindi ka ng advice. Kasi yung hindi nag-aayong ng advice, kalimitan niya nagiging alipin. Nagiging alipin ng kung ano ang pinasanayan. Kasi wala nang magsasabi. Bakit? Lagi naman akong pinapayungan. Ba't hindi man naman nababago? May problema sa'yo. Kasi yung puso mo, hindi talaga matuwid sa harap ng Diyos. Try natin ituwid yung puso natin sa Panginoon. Kaya yung sabi ng Pilipiso, ihanda ang puso upang maulabahan. Ihanda natin yung puso natin. Conclusion, kapatid na tinutuwid tayo, ibukas natin. Ibig sabihin, hayaan natin na ang Diyos is magtuwid sa atin kahit na masakit. Sa dulo niyan, kahit masakit yung pagtutuwid ng Panginoon, ay mapapabuti tayo. Magiging malinaw sa atin ang kanyang mga salita. Kaya, paano natin maghahandaan ang pakikinig sa salita ng Diyos? Yung tatlong point po natin ay makakatulong para po tayo ay lumago. Sana po naiintindihan po natin yung ating mga topic sa umagang ito. At sana ay nailagay ng Diyos sa puso mo kung ano yung nais ng mensahe sa iyo sa pamamagitan po ng kanyang message. At sana ito na yung simula na tayo ay mag-change, na tayo ay magpagamit, maging responsable sa gawain para sa Panginoon. At lagi pong itama ang ating puso. Madali lamang pong itama ang ating puso. Hayaan natin yung salita ng Diyos ang magturo po sa atin. So tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa iyong mga banal na salita namin pong napag-aralan sa umaga po ito. Ikaw po ang patuloy na aming tinataas at pinasasalunan. Salamat po sa wisdom po sa amin na kung saan kayo po ay naituwid ng iyong mga salita. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay natapos sa ating po pagkakaloob sa Panginoon.
At nawa ay naging malinaw po sa atin yung sinasabi ng Corinthians, ang bawat isa ay dapat mabigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi nagbilitan lang. So ngayon naman inihanda yung ating mga awitin po natin yung give thanks. Give thanks, we sing. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sa muli, Panginoon, pagbibiyan ko salamat sa mabiyaya ng pagkakalob sa iyo. Unahin ang tao kay Diyos ng biyaya at narito po ang aming mga kaloob na ay patuloy itong maging simula ng pagbabalak sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho. Patuloy po ang pagpalain, binigsan niyo, espiritu palayan ng musunod. Salamat po, ito po aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Amen. Holy, 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 ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy,
para po sa ating church announcement, yung ating po family fellowship and home visitation ay hindi po tayo natuloy doon sa Katalagaw family. So by next Saturday, siguro po ay matutuloy na po tayo. Patuloy po natin ipag-pray magtuloy-tuloy po yung ating pong mga ministry. Yun po yung ating prayer meeting. Nagtutuloy-tuloy every Wednesday. Sana po ay dalo po tayong lahat sa ating pong prayer meeting. Sa ating pong altar decoration, today is the JR and family. So salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng bulaklak. And the next Sunday ay sa Padaragaw family po. So kayo naman po yung mag-sponsor. And then, patuloy po tayong mag-pray. Doon po sa ating mga discipleship, ay ba't siya nagtala po itong napuputol dahil hindi ko po yata nakakabili si Brother Marlon ng atin pong gagamitin. So ayaw po na sa Sunday, sana ay makabili na si Brother Marlon para makapagpatuloy na po tayo. Patuloy po natin mag-pray yung atin pong ministry na sisimulan, yung pagsusulwin. So ipag-pray po natin na tayo po ay makapag-sulwin, makakumpisan po natin by next month, no? Yung atin pong ministry sa mga bata, and then yung pagsusulwin. Kahit dito lang po tayo sa paligid, at kung loobin ng Diyos at meron tayong masakyan, kahit sa ibang lugar po tayo mag-sulwin. Para yung ating church po ay magkaroon ng mga gawain. Patuloy po natin itong mag-pray na meron pong mag-commit sa pagsusulwin. So, hindi ko po nire-require na kayong lahat ay sumama. No, baka sabihin niyo, magsusulwin pala kami lahat. No, hindi po lahat. Kung sino lang po yung gusto, yung sa palagay ninyo, yung puso ninyo ay gusto niyong i-commit sa pag-abot ng mga kaluluwa, sa pag-share ng gospel para sa Panginoon, ay lumapit po kayo sa amin, kausapin niyo po ako kung gusto talaga ninyo na maging bahagi ng gawain, gusto niyo maging part ng ating gawain na pagsusulwining. Ito po, ang gagawin po natin dito ay magbabahay-bahay po tayo, maghahanap po tayo ng mga prospect people na pwede natin bahaginan ng salita ng Diyos hanggang sa sila po ay magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan, hanggang sa sila po ay mawin natin, hanggang sa sila po ay makakilala sa Panginoon at maka-attend din sa church. So, ganun po yung ating gagawin. At kailangan po dito yung magkukumit, no? Yung pusang loob, yun yung sinasabi ng puso nila na gusto nilang mapagamit sa Panginoon. Lumapit po kayo sa akin, kausapin po kayo, at kung halimbawa po na mayroong nag-commit, halimbawa may 5 na nag-commit na maging solviner ng ating church, ang gagawin naman po, nung hindi mga kasama, sila yung mag-pray sa amin, kung sino man yung mag-commit, and then magsusupport, kung may kailangan ay nandun kayo para mag-support, hindi lang sa prayer but financially, at kung ano pa, so kayo po ay magsusupport. Kahit pa unti-unti, halimbawa sa mga piso, kung masahe, kung gas, kung may sasakyan, o kung may ganon. So, kailangan po natin ang umpisan para magkaroon po ng ministry ang ating church, kasi lumilipas yung mga taon ay walang naumpisang ministry ng simbahan natin. And then, para din po tayo mas lalo magtutapad sa Panginoon, ay isa po yan na makakatulong sa atin upang tayo ay maging tapat sa pagbibigay, sapagkat mabigat po talagang magbigay kung wala naman tayong vision. Like for example, walang vision yung church na sa loob ng isang taon ganito dapat, sa loob ng isang taon ganito dapat kami ganito. So, kaya tayo minsan parang magbigay kasi walang ministry, walang vision. So, ito na po yung pagkakataon na yung vision natin ngayong taon ay makapagsulungin tayo kahit 3 tao, kahit 3 kaluluwa ay madala natin.
So ang gagawin natin, yun nga, tayo po mag-share ng gospel, kakatok tayo sa mga bahay nila, and then wag po kayong matakot before tayo papasok sa ganyan, doon sa magpo-commit o sasama sa amin. Before tayo pumunta sa ganyang bahagi ng gawain, ay tuturuan po kayo. Magmamagtuman po tayo dito, halimbawa may 5 nag-commit. So yung 5 nag-commit, ay magsiset tayo ng araw at oras para maturuan po kayo ng proper soluting. Kung paano yung proper na pag-win ng tao, kung paano tayo pumasok sa isang lugar para mag-share ng gospel. So masaya ito. Masaya po ito. Lahat may experience natin. Pagod, pero nakakatuwa kapag tayo po ay nagkaroon ng mga Bible studies sa labas. Hindi lang po doon sa mga family natin. So nakikinig po ba tayo? Amen. Amen. So yun po yung ating umpisahan. Sana po ay nangyari ito by February. And then kung hindi man tayo, basta doon natin ipupurso yun, month of February. So hahanap tayo ng mga tawag dito, mga holidays na araw. And then kapag may mga holidays, doon tayo pupunta sa isang lugar para mag-abot ng kaluluwa. Ito, ulitin ko po, ititrain ko po kayo. Halimbawa, may 5 nag-commit, magkakaroon po tayo dito ng pag-aaral about soul winning. Ipapractice ko kayo, tuturuan ko kayo, gagawin ko yung lahat para matuto kayo sa pagsusolve ng kaluluwa. Ang hinihingi ko lang dito, yung puso ninyo is dapat ulitin. Kasi sasabihin ko po sa inyo, hindi ganun kadali ang nagsulwin. Nung ako po'y nag-aaral ng Bible School, pag kami nagsusulwin, andyan yung iinsultuhin ka, babaliwalain ka, tatawanan ka, hindi ka tatanggapin, itatapik yung kamay mo kapag may inaglog kang drugs. Lahat yan may experience natin, pero masaya yan. Masaya yan na kahit ganun yung na-experience, meron pa rin tayong tuwa. And then, ako naniniwala na kahit ganun din siya yung experience natin, meron pa rin tao na ibibigay sa atin ng Diyos para mag-salwin. So, siguro po, nakagraduate ako ng Bible School. Sa biyaya nito siguro nakalima o 4 akong kaluluwa. Kaso nga lang, request sa school namin na hindi sa church mo dadalhin yung nasulwin mo kundi doon mismo sa church na pinapasukan ko. Yun yung parang pinakang, wala kasi kami question nun eh. Parang pinakang, ano muna sa kanila, yung kaluluwa, yung niyong mamimit mo. Kaya, I hope po na patuloy natin itong mag-pray, lalo sa ating mga young people, napakahalaga kayo na mag-commit dito. Even sa mga adult natin, yung young people ay napakahalaga yung gagawin ninyo kasi kalimitan mga young people din yung hindi pwedeng share. So, wag po kayo mag-alala kasi ito yung ano po kayo. So yun po yung ating vision ngayong taon na tayo ay makapagdala kahit pinakamababa na yung 3 kaluluwa para sa Panginoon. Yung mababaatin talaga natin dito sa church, yung mababaatin talaga yung pula. So, yun po yung ating gagawin. Kaya habang hindi ko po nagsisimula, ay mag-pray po tayo. And then yung Brother Marlon, yung ating lesson, sana makabili ka na next Sunday para makaumpisa ulit tayo yung pangkalahatan ng ating discipleship. So para hindi na rin hirap yung mga magkukumit. No? Pero ito po yung mahirap. Kapag walang nag-commit, halimbawa walang gustong sumama sa akin, so ibig sabihin, pinapakita lang natin na kontento na tayo sa ganitong settings. Dahil walang magkukumit, walang gustong so ibig sabihin, okay na sa inyo to. Nawala na tayong training, wala nang matagdag sa atin, para naghihintay na lang tayo ng dating. Pero, kung tayo po ay gusto natin maging magamit-gamit sa Panginoon, magamit-gamit yung buhay natin, na mantakin mo yung buhay mo, makakawin ng isang kaluluwa, reward mo yun sa Panginoon. Pagdating ng panahon, may reward tayo sa Panginoon. So, ganun po.
Huwag tayong makontento na ganito tayo. Gagawa tayo ng ministry sa labas na kasama ko kayo. Kaya, habang sinasabi ko pa ito, ilibin nyo na yung puso kung sino yung kinakagat ng Panginoon sa ating mga young people, sa ating mga adult. So, kayo po ay kusang lumapit sa akin. Kasi, hindi ko po kayo lalapitan at sasabihin, uy, Brother Mamon, sama ka naman. Uy, Sister Kit, sama ka naman. Uy, Sister Kobe, sama ka naman. Hindi ko po kayo gagamitin. Ahayaan ko po kayo na yung heart ninyo mismo magpasya na magsasabi, magkukumit ako kay Pastor. Sasama ako. Ngayon, so yun po yung ating gagawin. So ulitin ko po, kung gusto niyo at kayo ay kinakausap ng Diyos ngayon pa lang na makasama sa isang soul winning para sa ating church, ay lumapit po kayo sa akin at kayo po ay aking tuturuan para makabuo po tayo ng group na siyang at yung mabubuo po nating group, yun na po yung ating pangkalahatan na soul winner. So ibig sabihin, ang San Pascual Christian Baptist Church ay magkakaroon, mayroon ng deacons, mayroon pang mga taga-soul winner, mayroon pang soul winner. Mayroon pang taga-abot ng mga kaluluwa. Hindi naman magkukumit, yung inyo is, bawat labas namin, ipag-pray nyo kami, and then, kung meron kayong isusupport, kahit po unti-unti, ayun po yung inyong magiging bahagi sa gawain ng Panginoon. So, okay po ba yun? Amen. Okay po ba yun sa inyo? Amen. Amen. Sabi ko nga, kapag hindi kayo nag-commit, ibig sabihin nun, ay kontento na tayo na lumipas yung mga taon na parang ganito lang. Tayo lang, walang gawain, walang ano. So, ako po ay magkukumit mismo ng buhay dito sa church natin. Kahit na po ako'y may pamilya, may mga makukulit na anak, may asawang may karamdaman, pero ako po'y magkukumit sa gawain na sa abot ng aking makakaya. Ako po ay bubuo ng grupo para magsulwin. Hindi ko po idadahilan na may sakit ang aming misis, may malikot akong anak, may ganito ako, may ganon. So ang akin po, sa abot ng aming makakaya, bilang isang pastor po dito sa San Pascual Christian Baptist Church, ay bubuo po tayo ng isang gawain na kasama po kayo. So sana ay naging malinaw po sa atin yan, at sisimulan po natin yan by February. So, i-ready niyo po yung inyong puso. Lapit kayo sa akin kung sino yung gusto para mag-umpisa po tayo ng man-to-man discipleship. So, sige po, tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. Panginoon, sa muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Kami ay patuloy na natutuwa sapagkat binigyan mo kami ng ganitong wisdom. Alam ko po na matagal na po yung church namin, Panginoon, na walang nagsusulubin, walang lumalabas, Panginoon, para magbahagi ng iyong masalita. Kaya Lord, sa oras kong ito at sa taong ito, kami po ay bubuo ng isang grupo, Panginoon, na taga-abot ng mga kaluluwa. Nawa ay may mag-commit po sa ganitong gawain. Nawa ay may mag-alay po ng kanilang buhay, mag-alay ng kanilang suporta para sa gawain ng ito, Panginoon. Nawa ay last year, sa 2027, ay makita namin yung resulta ng aming pong gagawin dito. Na kami ay dadami sa bilang, dadami ang iyong mga anak, dadami ang mag-worship sa iyo, dadami ang maglilingkod sa iyo, at magiging malaking isang gawain ang church dito, Panginoon. Magkakaroon ng mga extension, magkakaroon, Panginoon, ng mga total church na ito, Panginoon, someday. I pray, Lord, yan po yung aming vision, yan po yung nais namin nangyari. At nawa, ang lahat ng buhay ng nangyari dito, Panginoon, ay handang mag-tumit, handang simulan ng gawain dito.
Sa pag-umpisa mo ng aming gawain ay aming pong kinukumit sa ng aming buhay. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa amin sa tuwing kami lalabas. Nawa ay maging matagumpay kami sa tuwing kami ay may babahagi na ng salita ng Diyos. And I hope, Panginoon, na samahan mo po kami. Ito po, Panginoon, ang aming desire. Ito po, Panginoon, ang aming vision sa church na ito, Lord God. Na kung saan ay may mga taong magkukumit, magbibigay ng kanilang buhay, ikukumit nila ang kanilang puso sa ganitong gawain. And I pray, Lord, na sana ay dito magsimula ang paglaki ng aming church, Panginoon. Ang paglaki ng aming bilang. Sa ngayon, Panginoon, aming dalangin na ikaw ang siyang magbigay po sa amin ng wisdom kung paano gagampanan at sisimulan ang ganitong gawain. Ito din po, Panginoon, ang aming dinadaas at pinapapurihan. Samahan po kami sa aming pong pag-uwi na bawat isa ay makarating ng maayos at ligtas sa aming mga tahanan na dala-dala ang kagalaman na nagpumula sa iyo. Gabayan mo po kami tingatan, ilayo sa lahat ng muli ng mga disgrasya, mga kapamakan ng karamdaman, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kapatid na hindi po namin nakasama. Sa iyo po ang pamulit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, God bless po sa bawat isa. Pagbalangin po tayo ng ating pong Panginoon.